Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung in-screen ko na stock ngayon, araw na to, at saka yung mga requests at saka yung mga previous na trending. So ayan guys, simulan natin guys. Kung bago ka lang guys sa aking channel, please don't forget to click Possessional Traders PH. So sa playlist na to guys, check nyo lang dito sa playlist nito. Meron akong nakalaan sa mga bago o sa mga newbies sa stock market, yung mga baguhan, no? So dito guys, check nyo yung buy signal lesson. So nasa baba yun ng description guys. So check nyo lang, dinidiscuss ko yung uptrend, sideways, downtrend, kung paano tayo mag-position o paano tayo bumili ng isang stock na alam natin na may possibility na umakyat. At paano rin tayo mag-cut loss, paano rin tayo mag-risk management. No? Just click nyo na rin, check nyo yung sa baba ng description guys, at itong mga iba pa mga technical. So dito guys, ganun din dito si guys sa Facebook page natin. Huwag niyong kalimutan na i-like din ang ating page. Pwede kayo mag-message dyan about stock or pwede kayo magtanong about sa akin sa stock. So message lang kayo dyan dito guys sa Facebook page. So sa mga kasama ko sa group chat, guys, pwede kayo mag-post dito anytime guys regarding sa stock guys. So ayan, huwag kayong mahiya. Gusto ko sana din makita niyo din tong mga post, mag-post kayo dito para at least hindi lang yung sa akin na nakikita dito na post. So gusto ko rin makita yung mga galing sa inyo guys na mga kagustuhan nyo, paano ba kayo nag-earnings. Post nyo din dito kahit video guys. Post nyo dito, walang problema sa akin yan. So, ayan guys, pwede kayo mag-message sa akin dito. Nasa baba din ng description below. So check nyo lang din at saka yung Facebook account ko at saka yung Messenger account ko. So simulan natin guys. So sa MM guys, ganun pa rin tayo, no? So kita nyo naman yung mga foreign no, pumapasok to. So ngayon may pumasok ulit ng 212.41k, no? So ayan. RSI natin maganda pa rin, nasa 50, 51 something. So MACD nito naghihintay na lang to eh. So anytime naman guys ito maganda kay MM kasi puro consolidation. So mas gusto ko to para sigurado to naman maabot tong mga 3.4 pesos na to. No, hindi lang yung hanggang 3.6. So possible yan guys. So naghihintay lang ng magandang magandang tempo. So bodega lang. So tulad ng sinasabi ko guys, below 3.10, bodega lang ng bodega. So kung makabili ka man ng below 3 pesos, swerte mo na. Dahil yan ang pinakamaganda kapag nakabili ka sa below 3 pesos kasi kahit 3.25 sa tingin mo hindi mabasag itong 3.25, kaya mo na makapag-sell. So magandang opportunity to guys. So ano lang to guys medyo ano lang to, naghihintay lang ng tamang tempo. Hindi natin alam kung kailan aakyat yan, no? Pero maganda na yun, nakaposisyon ka pa lang, maaga pa lang. Yun ang sinasabi ko lagi, position ka lagi hanggat maaga kasi iwas loss. Kasi tulad yan, hintayin mo na lang umakyat pero yan, kung tinitingnan ko si MM, parang hindi ka malulos niyan talaga eh. Malos ka man dyan, i-cut mo kaagad, no? So, CHP guys, CHP 58 yung momentum, MACD momentum pa rin. So net profit may lumabas, no? So 1.17 million. So dito guys, para sa akin dito kayo no, kay CHP. Maganda na yung nito, week chart nito ni CHP. Maganda na week chart nito ni CHP. Hindi na tulad ng dati, pangit. Kita naman, no? Green candle pa rin sa kahit tayo, green candle pa rin sa week chart. So, may mga tulad na discuss ko, may mga higher low, higher high na to. So, maganda na to. Bodega zone lang talaga. Hihintay lang to ng tamang pagkakataon. Yan guys. So, buy dito lang sa around 1.5, 1.7. Ayan. Yan ka lang buy mo. Ngayon, kung umabot man dito, napakaswerte mo. Ito kasi guys, kapag nabasag itong 1.4, sell mo na talaga automatic. So lalo na guys, kung just in case kung medyo malapit sa 1.5, bumili kayo. Kasi nga kapag close above 1.57 to at diyan na taga ng consolidation, mas maganda kasi mas malapit na sa 1.76 ang basag. So maganda pa ang consolidation niya ilang araw na to. Simula dito sa level na to, ayan, hanggang dito. So 37 days na, no? So maganda-ganda ang consolidation niya. So ano lang to, bodega lang din kay CHP. So lalo kapag malapit sa 1.5. Ayan guys, no? So next tayo kay dito. So medyo napaaga pala kay dito, ayan.
So, sige, nandito na rin naman tayo. Simulan natin to dito. Ayan. So, dito guys, tulad ng nasasabi ko sa group chat guys, ayan. So, kikita mo naman yung foreign, no? Ito yung mga pagkakataon na bodega sa foreign, no? Habang mababa pa presyo. So, RSI nito nasa 69, ayan. MACD bullish na bullish. Ngayon guys, tulad ng dinidiscuss ko yung 5.6 support yan guys, 5.6 tsaka 5.3. Kita mo guys, lumusot lang siya ng hanggang 5.2 pero yung 5 pesos hindi na. Yung tulad ng sinasabi ko sa inyo guys yung dito kasi iniintay lang natin yung wave 5. So ito na yung wave 3, nagkaroon na ng wave 4, bumaba. Wave 5 ang iniintay natin. So base dun sa pagkakaintindi ko sa wave 5, possible yung 10 pesos hanggang 12 pesos. Pero hindi ko to guys hina-hype, no. So base lang dun sa inaaral ko, opinion ko lang din to guys, no. So kasi nga ang base dun sa wave 5, kailangan ang wave 5 mas malaki dapat doon sa wave 3. Mas malaki sa wave 3. So ibig sabihin kung ito wave 3 nagsimula dito sa 2.55, yan, 2.55 wave 3. So dapat mas malaki ng unti, no, sukatin. So kung 2.53 pesos halos dapat mga 12 pesos mga ganyan nga o mahigit pa sa 10. So kapag wave 5. Kasi nga kung susukatin mo dito sa from bottom na to na 2.51 hanggang sabihin natin 8 or dito na lang sa green candle 6 halos 100%. So ibig sabihin kapag ang presyo natin nasa ito low nito 5.33 times 2 mo na lang to. So mga 10 pesos above. Mga 10 pesos above guys. So I hope na makabalik to, no. Pero tinitingnan pa rin natin to guys, yung tulad ng sinasabi ko guys, itong sa PIBO retracement natin, no, na ginagamit ko kapag ganitong itsura. Yan. Tapos dito sa 5 naman low nito 5.33, yung 5.33. Ayan. So base dito sa PIBO retracement guys, dito titingnan natin baka mamaya mauntog dito sa 6.67. Tapos ng 6.77 baka mamaya mag sideways na lang dito. So mas maganda kung mag-console siya dito above 6.5. So hindi ko naman ina-expected guys na aakyat to na pabasag ng 8. So medyo matagal-tagal pa siguro. So kailangan pa ng magandang catalyst nito siguro yung kapag announcement talaga ng official ng tower kung katapusan ng October, so baka possible. So hangga't maaari guys, below 6.5 bodega lang ng bodega. Kasi nga strong support na rin to na 5.3 base dun sa tinitingnan natin sa 5 minutes kung lagi kang update dito. So below 6.5 buy ka lang ng buy. Ngayon kung kaya mo naman, kung example, bili ka ng malapit sa 6.5, ngayon kapag bumaba, bili ka mo ng mga 10% o 15%. Kapag bumaba, buy ka lang ulit. So yan lang yung below 6.5 yun ang magandang bodega lang ng bodega. Kasi nga tinitingnan ko lang din talaga tong PIBO retracement na baka mamaya mauntog siya diyan, bumalik, no, hindi tumuloy dun sa 7 pesos mag-close. So yun lang ang tinitingnan ko guys. Kahit tingnan natin sa 5 minutes chart to guys, yun lang din talaga. Bodega sun lang ng bodega sun lang taga si dito. Ayan guys, bodega ng bodega lang. Kita mo naman yung chart niya. So ayan, dalawang bottom niya. So niretest niya rin talaga tong 3.3 o 5.3, sorry, 5.3 niretest niya rin, hindi tas tumuloy. So na-expect ko lang din talaga hanggang mga 6 point ano lang din siya ito sa level na to. 6.69, 6.60 something dun sa PIBO retracement natin guys, no. Ayan, no, 5.68 guys, ayan, no. 5.68 level. Yan. So kita mo, nung sinukat natin dito, nauntog siya dito sa 618, di ba? Ayan. Nauntog siya diyan tapos bumalik ulit. So ayan. So titingnan natin kung kaya. Kung mag-close above 6.5, magandang pangitain yan, guys. Close above 6.5, maganda yan. So kasi nga ang ina-expect ko nga talaga dati, tulad dito sa support na 5.3 tapos maglalaro lang siya ng 5.9. Kasi yung 5.9 resistant din yan guys, yung 5.9 base dito sa ginagamit natin. Ayan, no? Dalawang beses na niretest yan. Tapos ito, pangatlong retest to.
ito yung bali pang-apat na retest na to guys, no? Ayan, pang-apat na retest na yan. So, solid talaga yan na 5.3 na yan. So, hanggat maaari, kung gusto mo, medyo duda ka, hintayin mo kung bumaba pa ng 6. Yan. So, just in case bumaba pa ng 6, dagdag lang ng dagdag. Ayan guys, no? So, next tayo. So, next natin si C. Ayan, si C. C ang sunod natin. So, wave 5 ang hinihintay natin. Dito, ang hinihintay natin dito, wave 3 guys. Kaya na kay C. No, so, tulad ng pattern kay dito dun sa wave 3. So, sana tumuloy. So, alam naman natin yung bullish na bullish to. Ang hinihintay natin, ito wave 1 pa lang to dito kay, kay C. Wave 1 pa lang to. Ito kasi, ito yung sa, dapat di magano sa resistant niya dati. Ayan, wave 1 pa lang yan. So, dito guys, ang tinitingnan ko lang dito, tulad nito, ito yung 0.5. Lumusot lang siya dito. So, 4.9 pa rin talaga yung support natin. Yung 5.55 nag-close. So, ang next na dapat makita natin, close above 5.8. Ngayon, kapag hindi mag-close above 5.8, abang ka lang dito sa level na itong mga malapit sa 5.14. So, 5.14. So, baka mamaya i-retest niya pa itong support na to base sa pivot retracement, guys, no? So, check nyo lang din to na level. So, iniisip ko kasi na ito, bounce lang to, bakit nag-green yan. So, check natin sa 5 minutes kasi hindi ka rin naman to tinitingnan madalas sa kapag during trade. So, check natin yung 5 minutes nito. So, gamitin natin ng pivot retracement dito sa level na to. Ayan. Tapos, yung low nito. Ba't na wala? Ayan. So, ayan nga, di ba guys, kung ilalagay natin dito, ibabalik ko sa dati, ayan, yung level na yan. Kita mo yung 5. Lumusot lang siya ng 5, tapos bumalik ulit siya. No? So, yan talaga kadalasan guys. Pag bottom niya, babalik yan, isipin mo na, lagay mo lang sa kaisipan mo guys, na ang resistance laging sa 0.5, gamitan mo lagi ng pivot retracement. Yung 6 pesos na yan. Ngayon, lagay natin dito sa baba, ayan, para alam natin. So, ayan. Ano mga possible na resistance? 5.9. Yan guys, 5.9. No, tingnan natin yung 5.9 kung mauuntog siya sa 5.9. So, ang maganda nito, by Monday, mga ganyan, mag-close lang above 5.8. Okay na yan guys. So, unti-unti lang. Unti-unti lang yung gapang ng stock. So, pangit kasi kapag masyado nagpaparabolic ng biglaan. So, pangit naman biglang ceiling kaagad. Pangit din naman yun. So, hindi, pag nag-ceiling, possible din bumalik din kaagad eh. So, kawawa yung naiipit sa taas. Ayun guys, no? So, pero hindi ko naman ina-expect yan na mag-ceiling. So, dahan-dahan pa rin yan kasi may takot pa rin naman din yung iba. Ayan guys, no? Next natin si Now. So, halos ano lang to guys, review lang natin to kay yung kay dito, kay C, kay MM. Ayan. So, alam naman natin si Now, bullish na bullish to. Ayan. So, check natin kung paano tayo papasok lang dito kay Now, no? So, base sa pivot retracement natin, ayan. So, naging resistant niya yung 0.382, yung 4.83. Ayan guys, 4.83. So, ako guys, kung actually itong Now, hindi ko na sinasuggest talagang pasukan to kasi mga ganito, may attitude kasi si Now. Kung sakaling gusto ko man pumasok dito, abangan ko na lang dito sa just in case lang ito mga 0.618 dito sa mababa sa 4 pesos o yung 4 pesos bago ako mag-entry kasi hindi ko rin alam kung aakyat pa yan eh. Yan mga ganyan, no? Malabo din eh. Para sa akin guys, no? Based on my experience kapag nakakita ako mga ganitong chart, hindi ko na pinapasukan to. So kung gusto ko kasi magkano lang kikitain ko, tanong magkano ba kikitain ko? Tanong ko dyan. Kasi kailangan alam natin kung magkano kikitain natin. Ang tanong ba, aabot pa yan dito? Malabong umabot pa rin din yan guys. Kasi nga, may mga ipit dyan. Kapag yung mga ipit dyan, ngayon, possible yan, kapag mabasag tong level na to at umangat pa, ayan, pwede pa. Pero kung sa tingin mo at malapit na dito sa level na yan, sa tingin mo malapit na sa level na yan, yung pag-akyat, at nakita mo hindi naman nagkakabuusan, lumagpas pa dito, yan, yun ang maganda. Kasi nga, dito ang iniisip natin, may mga ipit pa rin dito sa level na yan. Ngayon dito, medyo safe ka hanggang dito sa 5.20. Just in case, baka just in case umakyat, di ba guys? Just in case lang.
tinitingnan pa rin natin yung scenario, pero ako, ayaw kong bilhin yan, bibili ako dito sa level na to. Yung 4 pesos na yan. Diyan ang bili ko. Kasi kapag diyan ako bumili sa 4 pesos na yan, guys, sakaling bumalik man dito, gain pa rin ako kahit 10%. Oh. Hintayin ko na lang siya dyan kaysa man malos ako. So, hindi ako mag-risk dito kapag mga ganito. So, manage nyo lang yung risk nyo, guys, kapag mga ganitong stock, no? So, marami pa namang stock na paakyat, guys, no? So, huwag nyo focus lang sa isang stock. ASEN, ayan, ASEN. Ito, guys, tulad ng sinasabi ko, sa ASEN, kita nyo foreign, may pumasok na naman, no? So, maganda MAC din ito, nasa 57. Bodega lang din to, guys. Bodega lang lagi to kay ASEN. Ngayon, kapag nag-close below 3 pesos, sa tingin mo, close below 3 pesos, cut loss na agad. Close below 3 pesos, cut loss na agad kasi possible yung 2.88 na yan. Ayan, guys, no? Bodega lang to, guys, lagi. Tulad na ito, kung makikita mo yung history niya, halos pares lang yung ginagawa niya. Halos tapos gaganyan naman. Kasi nga ito, guys, itong level na 3.3 nito, ito yung 52-week high. Kasi kapag nagawa niya ulit to, nabasag itong 3, example, nakabili ka dito sa level ng 3.11, no? Ayan, so 3.3, mayroon kang 6%. Gagawa at gagawa ng panibagong resistant yan, guys. As of now, ito ang resistant na 3.3. Kasi ito yung 52-week high niya. Ayan, guys, bodega ka lang dyan kaya, no? Kaya ASEN. Maganda ang fundamental niyan, guys. Check nyo lang, guys, no? So, next natin si Eagle. Ito si Eagle, halos review na lang natin dito, guys, no? So, bullish na bullish, pati momentum, wala pa may momentum yung MACD, pero sign reversal, wala pa. Yung RSI nito, overbought na rin, guys. Pero ang tulad ng sabi ko, ano pa rin to, hold lang. Hold lang pa rin, may mga hawak nito. Yung drawing ko nung nakaraan, no? So, kung nasundan mo to, yung unang discuss ko dito kay Eagle, ayan, mayroon ka ng 6.59%. So, ang buy signal mo kasi dito, guys, dapat close above 15 pesos. Yan. Close above 15 pesos. Kung wala ka pang average, sakaling wala kang average, huwag ka munang bumili. I suggest na mag-close above 15 pesos siya. Baka mamaya mauntog siya dyan, tapos bumalik. No? So, kapag na-break kasi yan, dapat may volume para maganda, tuloy-tuloy. Kasi ang next niyan is yung 15.9. Yan, guys, no? So, manage nyo lang lagi yung risk nyo. Thank you, guys. So, huwag nyo kalimutan yung thumbs up. Thank you, guys. Next natin si Nickel. Si Nickel, guys, ito. So, alam naman natin, kay Tesla, no? So, medyo na ano nga to kay Tesla. Pero I suggest, guys, naman to. Net power nito, guys, 4.5 pumasok. MACD nito, RSI, MACD nito may reversal na rin at saka may momentum. RSI nito overbought na, nasa level ng 72. Ayan, guys. So, ito, guys, para sa akin, guys, kung sakaling bibili man dito, malapit lang dito sa 3.4. Ngayon, kapag nabasag yung 3.4, sell mo muna. Lalo kapag wala kang average. Kasi actually ito, hindi ko gusto yung candle na to. Kita mo dito. Ang maganda lang dito, bumili ka malapit sa 3.4. Pero sa tingin mo magko-close below 3.4, sell mo na. Kasi possible niyang i-retest yung level na to. Ito mga 3.20. Yan. O kaya itong 3.31. Ewan ko lang kung kaya mo ang ano yan. Kaya mo i-hold yung risk mo dito, yung loss mo. Kapag bumili ka dyan, sample dito ka sa ano ba 3.51. Tapos dito sa level na to, 5.56. So, mga 7% yan. Kung babalik ka rin mo, mga 7%. Yan. Mga 7% yan, guys. So, 6.22%, guys. So, magkaiba yan, guys, kapag binaba mo yung measuring, no? Pagpababa at iba yung pa-up niyan. Ibang, hindi siya equal. So, yan ang malulos mo talaga, guys, no? So, manage mo lang lagi ang risk. I suggest lagi, guys, 3.4, malapit sa 3.4, bili ka. Ngayon, kapag nabasag ang 3.4 at magko-close below 3.4, sell mo na. Kasi possible tong 3.20. Ngayon, kapag hindi na hold dyan, possible yung balikan yung 3 pesos kay nickel. So, mas maganda pa yung chart niya, no, ni APX dito, kay nickel. Check ko kay APX at PX. Tapos, mayroon pang isa, LC yata yun. O Benguet. So, ayan, guys.
MACD, RSI, bullish na bullish, pati yung net foreign natin guys, no? So yung pasok na pasok. Yung MBT natin guys, ilang beses ko na-discuss to sa breakout. So ilan na bang gain nyo? Doon mula sa breakout, grabe. 3.33, 36 to eh. Yung breakout na 36 yan eh. Lagyan natin yan. So, ayun guys, congratulations sa mga nakaabang, mga nakasabay dito. Ayan guys, hold lang. Kapag may hawak ka ng MBT, hold lang. Kung magbabay ka, close above 4 pesos. Ay 40 pesos kay 4 pesos. Close above 40 pesos guys. Hold lang sa may mga hawak nito guys. So ayan. So ilang beses ko na-discuss ko na dito pala sa breakout eh. So ano lang guys ha, hold nyo lang. So FNI tayo. So halos review na lang nangyari dito, yung mga nadagdag ko wala pa. Mamaya-maya nandun sa baba. So ayan, FNI 57 yung RSI, MACD, sign of reversal na rin. Tingnan natin, walang foreign palang pumasok, no? Lumabas meron. So dito guys, I suggest kay FNI, wag muna kayo pumasok. Ang magandang pasok dito guys, kapag itong nag-level siya sa napili niya tong gap up na to, or mas maganda mag-close above 1.3 na may volume na maganda. So iwasan niyo muna to, just in case na FNI, kasi ang pangat ng candle talaga guys. So mahirap yan, baka mamaya biglang bumulusok yan, malalim-lalim yan kapag ilan candle nito, 6%, so mahigit-higit ano yan, mga 10% to. Simula sa 1.3 na gan. Kaya mahirap maghabol ng stock guys, so 11% to. Mahirap maghabol ng stock. So kapag ganyan, ang possible na entry mo dyan is close above 1.3. Ngayon kapag nag-close below 1.3, sell mo na agad. Next natin si MRC. Ito pa, isang review pa rin to guys eh, si MRC. So, ayan, kahit sa natin mataas ang volume, so ang tinitingnan ko kasi dito guys, kung may catalyst. Kasi mahirap to guys eh, sa laruin na kapag ganito. So na-discuss ko na rin kasi to na dito, nung nandito pa lang sa level na yan, itong September 25 yan. Tingnan, 2025. Hindi, ito, linggo nga yun, ito, September 25. So na-upload ko yung video na yon. So sabi ko buy signal na rin to. So ayan. So ayan ang buy signal, yung bottom na yan. Kung check natin yung up niyan, just in case gusto mo sumalo, ang salo mo dyan, dito sa, check mo itong 0.5 na to. Ngayon kapag lumusot, dito na sa 0.618. Yan. So, o kaya possible yan dito sa 0.28. Salo na lang, bounce ang laro mo na lang dito guys. Bounce lang. So, hintayin mo lang bumaba. Yan, kung gusto mo lang. Tapos, pero sell mo din agad kasi nga, mabilis bumaba yan. Ngayon, kapag dito ka dyan, sa bottom hanggang dito, so, sabihin natin mga 5% range o 7% na lang yan. Safe mo yung may isa-sell ng ganyan. So, mahirap magbabad ng pera dito kay MLC. Ngayon, kung hindi ka marunong maglaro ng bounce, huwag mo nang pasukin to. Kasi masusunog ka lang dito, no? So, ingat lang sa mga ganitong stock. So, malikot masyado yan. Kailangan mabilis ka rin talaga dyan. Marunong ka gumamit ng mga pinagbabawal na technique, guys, no? SSP. So, ayan, isa sa mga, sa isang mga request to. So, SSP 53. So, net po rin may pumasok. MACD nito, ayan, so wala pang sign of reversal. So, malapit na. So, ito guys, position lang to guys ha. Itong SSP, position lang to. Kita mo may volume mo. Position lang to. Ngayon, kapag nag-close below 1.38, sell mo na. Close below 1.38, sell mo na. Kung kaya mo makasalo dito sa support area, dito sa may 1.30 o 1.31, dito ka sumalo. No? Yun ang maganda. Kasi ngayon kapag lumusot yan dito sa mga 1.25, tingnan natin 1.25 to 1.30. So 3%, cut loss mo na kasi diretso yan sa 1.2. Pero matibay itong matibay din itong mga 1.30 to 1.3. So ayan guys, no. So kapag mayroon kang hawak dito sa below, hold mo lang. Kasi may volume siya maganda So ayun nga, nauntog lang talaga siya dito sa 1.5 na yan. Position lang to guys ha. So huwag tayo mag-expect na tataas ka agad. Position lang yan. EPX. Ayan, EPX tayo. Yan sasabi ko yung EPX So may hawak nito. Hindi mahawak yan. Si Renz ba may hawak ata nito Ayan, so MACD. Ayan, bullish na.
Tsaka RSI, ang RSI natin nasa around 58 na. Foreign, walang pumasok, may lumabas, 767. So, ayan guys, no? Kita mo guys, yung trend line niya, nakabalik siya agad sa trend line niya. Tapos yung breakout doon sa downtrend na, minor downtrend niya, no? So, ayan. So, ito, kung wala kang average dito, so, ang ano mo lang, ang tingnan mo lang dito, solid candle kasi ito maganda, may volume pa. Ang pasok mo lang dito guys, ano lang, mga 5%, 10%. Ngayon, kapag nabasag itong 1.7, diyan ka mag-add. Pero kailangan kapag mabasag yan, may ano yan, may volume ka dapat. Ito ang aabangan mo lang din kay ano, kay EPX kasi kapag nabasag to, ayan. So ito kasi yung ano, yung 52 week high niya, 1.77 no. Yan ang gagawa ulit siya ng panibagong ano, resistance. So tingnan natin anong resistance nito. Ay bumaba. Ito, mga possible resistance. Yung mga 1.88, mga ganyan level guys, mga 1.88 level. Yan nga, mga 1.88 level. So, next resistance guys. No? So, ayan. So, ganyan lang guys. Ang diskarte lang dito. Planuhin lang natin tayo kung paano tayo papasok, paano tayo mag-exit. Ang exit mo dito, kapag nag-close below EMA moving average 50, 1.5, cut loss ka na. Or kung gusto mo makapag-antay ka dito sa 1.5 na buy, mas maganda. Kasi ito, breakout to din sa ano, sa 1.5 dito sa part na to. Ayan no. So hindi siya makatawid-tawid dito kaya bumalik ulit. Ayan no. So yun guys no. So I hope na manage lang yung risk nyo lagi guys. Isipin nyo lagi yung cut loss. Huwag nyo yung kapag alam nyo hindi na okay yung plano nyo, cut loss na agad. Next natin si LC. Ayan. Medyo madami-dami itong stock na to guys. Huwag nyo kalimutan yung thumbs up natin guys. LC, ayan, MACD bullish. RSI nito, ayan, 59. So maganda lang itong LC. So ayan no. So ang magandang buy nito, kasi ito yung na-break yung downtrend, no? Ang gusto ko yata dito, nakita ko itong, ano, check natin. Ayan, 52 week high niya. Ito, yung 0.1820. Ito yung next inahabol natin dyan. Ngayon, kapag ito, nag-close above 1.40, mas maganda. Yan ang buy signal mo. Ngayon, kapag mayroon kang hawak nito, hold mo lang. Huwag ka muna mag-buy, hintayin mo na lang kung sa tingin mo mababasag itong 0.1477 na resistance kasi medyo nauntog siya. O tingnan mo sa opening, sa pre-open nito, kapag mababasag yung 0.14 at pag-close siya dyan, dapat huwag siya mag-close below 0.1477. Yan. Huwag siya mag-close below 0.1477. Dapat above dyan para solid yung pagka-breakout niya ng resistance. Ayun guys, no? Kung may hawak ka nito, hold mo lang. So add ka na lang pag nabasag yung 0.1477 para ma-maximize mo yung ano, yung gain mo. So next natin pagkatapos ni LC si Green. So ito si Green halos ilang beses ko namin ito na insight guys no. Ito guys, long term tayo kung ang ganda ng long term nito kung nawakan mo. Ayan no. So bullish ang MACD RSI ganon. So kita mo naman guys, kung nahawakan mo pa lang to, laki. Sabi natin dito, kahit dito ka na lang, 200%. Ayan, 200% guys. So, kung sakaling gusto mong bumili, buy ka lang nito dito sa above 2.38. So, kapag nag-close below 2.38, abang ka lang ng 2.26. Yan ang maganda. Kasi breakout din to ng 2.26. So, ayan guys, no? Yan ang breakout niyan, no? May volume. So, kailangan kapag na-break yung 2.55, may volume din kahit ganito or above average. Dapat above average. Tulad nito, above average to. Yan no. So, kailangan yan. Kung sakaling gusto mong bumili, kapag nag-close below 2.38 guys, sell mo na. Abang ka lang ng 2.26. Ayan. So, ilang beses ka? 2.15 pa lang. Dito pa lang, na-discuss ko na yan. No? Tapos, 2.15, 2 pesos. So, naka-enter ako dyan around 1 point. Kung hindi ako nag-sell, 1.98 ako eh. Ilan ang gain possible? 23%. Nag-sell ako dito sa around 2.13 ata. 2.13. Ayan, 2.13. Ayan ha. Diyan ako nag-sell guys.
So, sa level na yan. So, may pinuntahan akong ibang stock. So, mahilig ako maghanap ng mga pataas na stock, guys. Tapos, tinitingnan ko kapag may chance, ayan, inaano ko talaga, pinapasok ko talaga. Tapos, umaalis lang din ako. Kasi ayoko lang din masyadong ma-extend lalo kapag hindi ko gusto hindi ko kabisado yung fundamental. Ayan. Sa SPC, guys, to, ayan. So, ayan, may volume. Kitang-kita naman, guys. MACD nito, ayan, sign of reversal, RSI, overbought. So, ano maganda dito kay SPC, bakit ko sinama to? Ito maganda dito, guys, kay SPC kasi 52-week high to. So, gagawa ng panibagong resistant. No? Kita mo niyo from ito, magkano binaba niya? Dito sa 95. So, 7.77, so mga around 10% to. Yan, around 10% yan sa level na yan. Pati natin, guys, ha. So, ayan, no? So, 8.48%, no? Tinaas niya. Kung nakabili ko dito sa 9.5. Ito kasi yung kasi bumaba siya, di ba? Ngayon, may break. Ito yung kasi yung breakout niyan dito, eh. Nagkaroon siya ng breakout dito sa level na yan, no? Kaya umakyat yan dito. Tapos ito yung pinakasagad niya. So, kita mo na gumawa ulit siya ng panibagong consolidation o support sa level na to. So, kapag ito, kaya mo palang i-hold siya. For example, bumaba, kaya mo i-hold about regarding dito sa 9.8, hold mo siya. Ngayon, kung hindi mo na kaya, i-sell mo na, abang ka lang sa 9.5. So, ito, ang maganda lang dito, buy ka lang ng mga 5%, 10%. Ano mo lang to, sabayan mo lang sa 52-week high, itong SPC. Ano? So, yan, guys. So, gagawa ng panibagong resistant ulit yan sa SPC. Next natin si SPC. Ano ba yun? LC. Tapos na tayo dun eh. Ano ba ito? SPC to. MRC. Tapos na ako dun. Wala. ICT. ICT na to. ICT. Ayan, ICT. ICT na ako. Ayan. Wala ako dun na. ICT. Check natin yung MACD RSI nito. So, MACD, ayan, no? So, bullish pa rin. So, foreign nito, may lumabas sa 7.07 M. RSI nito, 64. So, ayan. Ito, guys, mabagal ang galaw nito, ha? Pang long term to si ICT, guys, ha? So, ayan, no? So, buy signal lang. Buy signal pa rin to si ICT. Ngayon, kapag nag-close below 109, sell mo na. So, ilan ba to? Diyan sa level na yan hanggang dito sa opening. So 5.18%, so medyo malaki nga eh. Malaki nga eh. No. So manage mo lang yung risk mo. So upturn pa naman din si ICT. So ang maganda niyan, ang next resistance is 1.25. Ayan. So kung sakali gusto mo medyo bumaba muna, hintayin mo ng mababa. Bumaba muna sa around 13 pesos pag diyan mo na abulin. Tapos hold mo lang. Kung long term ang iniisip mo, guys, no? Mabagal kasi ito si ICT. Pero ang maganda sa kanya, gumagawa siya ng consolidation muna bago siya umakyat tulad nito, guys. So, ayan, konso. Baba ng konti, konso. Ayan, no? Konso na naman to. Possible dyan siya mag-konso bago umakyat. So, ganyan kasi ang ano niya, bago siya umakyat, hindi siya tuloy-tuloy ng pag-akyat. Nagkukonso muna siya. Ayan, guys, no? Kaya mabagal yan. Mabagal yung ano kay ICT. SM tayo, guys, next. SM. Alam naman natin to blue chip. So, ang gusto ko lang dito, guys, so, sinama ko lang ito mga blue chip para isahan na lang din, nabasahan. So, RSI nito nasa 55, 54. So, ang gusto ko lang dito yung volume. Ayun, no? Ganda ng volume, oh. Ang laki ng volume, ang ganda ng bodega. So, ayan, guys. Mabagal to, guys, ha? Blue chip to. So, pwede ka naman bumili kahit yan dyan sa level na yan. Or kung kaya mo naman abulin, kaya kung sakaling bumaba pa ng unti sa malapit sa 8.79, excuse me, buy ka na malapit dyan, no? So, ang ganda kasi ng volume, guys, oh. Yan ang ano, mga possibility yan ng volume, oh. Yan ang volume, nandito pala sa baba volume, oh. Tapos akit siya ng ganun, no? Dito yung volume, check natin yung volume, simula siya nagka-volume dito sa taas na to. Umakyat pa siya ng, so, 4.55%. Just in case, diyan ka bumili, kung dito, mauntog siya,
mababa, 2% lang dito. Ayan. So, mga 4% pa guys, no? So, yan mga dapat inaabangan. Ayan na untog, oh. Pero maganda pa rin siya, oh. Nung dito, oh. Yung volume na to. Nag-high pa siya dito, oh. Maganda pa, oh. Tapos dito, oh. Sign of reversal kasi ito guys, oh. Ito kasi sign of reversal to kapag nakikita niyo sa ilalim, ayan, oh. Sign of reversal yan, ayan, sign of reversal pa rin, oh. So, ayan guys, no, kasi tinulak ng bias pataas, so nag-close siya. Ayan guys, no. So, alam niyo na, SM yan, mabagal yan guys, no. So, long term, pang kay SM, maganda na ano nito eh, week na chart nito guys, si SM. Check lang natin guys, ha. Ayan. Ayan, no. Tanggalin ko. Kita mo, maganda na week chart nito. Ayan, no. Maganda na week chart nito guys. Pang long term lang talaga to si ano kung wala kang time masyado sa ano sa pagtingin-tingin ng stock. So SM. Tapos mayroon pa ako dito mga blue chip pa iba guys. Check nyo lang guys, no. Aboitiz Power, ayun guys. So sinama ko na sa Aboitiz Power guys. So RSI nito 51. So MACD nito anytime naman to possible mag-twist na. Ayun, no, sign of reversal na rin. So halos magko-cross na. So ayan guys, mabagal lang to guys si Aboitiz guys, no. Buy near support lang to kung malapit sa 25.5 buy. Kaya maganda nito, abangan mo dito yung breakout dito guys. Ito na lang abangan mo yung breakout, dapat may volume. Yan, kapag na-breakout yan, yan ang maganda. Tapos may volume above average dapat guys, ha. Dapat above, ano ang average nito is, ang volume is 965. Dapat above 965 ang volume. So, para confirmation ng breakout talaga. Ayan guys, no. Yan ang mga buy mo kay EP, Aboitiz. Next natin, si EEI. Ayan, EEI. Madami to, mga 32 yata to na ano. So EI, actually guys, itong EI, ba't sinama ko na rin to? So, matagal na may nag-request nito yung nung ano pa eh, nung Thursday pa, kaso ngayon walang na ano tiningnan ulit. Walang masyadong time. 62, resign ng MACD, ayan, may momentum, pero sign of reversal, saglit lang din yan kapag mag-bullish masyado. So, tingnan naman yung foreign, may pumasok na ano, 1.2. Ano lang to guys, mabagal to si ano kay EI. Huwag tayo mag-expect na angat bigla to. So, position lagi to kay ano kay EI. Huwag kang mag-expect na biglang taas agad to. So, ayan, no. So, position lang to, malapit sa 6.93, buy ka lang kapag malapit sa 6.93 kasi kapag malapit sa 6.93, sabihin natin yan sa 7.10, magkano yan? So, 12% yan, malaki din yan guys, no. Position lang to. So, anytime pwede naman umakyat yan. Huwag lang kapag nag-close below 6.93, sell mo na. Ayan guys, no. So, manage lang natin yung risk natin. Alam natin kung saan tayo magka-cut. Tapos dito kay JFC, ito Jollibee. So, sa mga naghihintay ng Jollibee, sa mga nag-request kay Jollibee sa Positional Traders PH sa Facebook page. Ayan. So, ayan. 59 yung RSI. So, long term to guys si Jollibee, ha. So, ayan, may sign of buying na doon, sign of reversal. So, ang maganda dito kay Jollibee, just kung gusto mong bumili, breakout ng short downtrend, no? Breakout. Kasi possible, kapag nag-breakout dyan, possible, mga 4.5%. So, malinaw yung 3%. Kapag, ayan guys, so, ito ang maganda kasi. Tapos, pagkatapos nyan, itong next, 184. 184 na yan, no? O pwede rin dito muna sa ano sa 166. Kaya mas maganda na dito ang ano mo kung kaya magbasag itong 184 na to. So ayan guys, no. So medyo mabagal to si Jollibee at saka hindi pa full operation yung buong store nila. Kaya ang tingin mo lang dito, yung full operation ng store nito, unti pa lang yung nag-ooperate, more than 50, siguro mga 51% kasi 50% shutdown sila eh. So may nagbukas na rin ng iba, siguro assume na lang natin na 51%, maximum 50%, 52%, ayan. So ano to guys, ha? Blue chip to, mabagal na galawan dito guys, no? So long term. So time to buy na rin din yan. Next natin si DMC.
Ayan, DMC. So, DMC, ayan, may mga project to si DMC. So, sinama ko. RSI nito, 70. So, MACD, check natin. So, ayan, sign of reversal. So, ito guys, bodega lang to guys kay, kay DMC. So, ngayon, kapag kung nakabili kayo dito, kapag nag-close below 4.22, sell mo na. No? So, maximum ka na lang dito sa 4.16. O ilagay mo na lang sa 4.20. Kapag nag-close dito sa opening nito is 4.20, nag-close below, sell mo na. So, mas maganda kung sakali gusto mo pasukin talaga ito, mga 5% lang. Kapag nabasag yung 4.46, add ka lang ulit ng another 5%. So, i-manage mo lang lagi yung position sizing mo dito. So, para hindi ka maipit. Kung sakaling mga bumaba, ang position mo lang maliit, so maliit lang din yung loss mo. So, yung cut loss ang pinaka-importante dito, guys. Kapag nag-close below 4.2, ayan, sell mo na. Ngayon, kung sa tingin mo, i-retest yan at bababa ng unti, 4.15, i-retest yung candle ng mga ganito, guys, no? Yun naman yung mga buntot, ayan. So, saluhin mo doon sa buntot, sa baba. Ayun, kung kaya. Gamit ka lang ng 5 minutes chart, guys, no? So, position lang to, si, DMC. AGI tayo, guys. Dami-dami pa pala. Tapos ko na tong SPC, So, AGI, si AGI guys, ito, RSI nito, ayan, 59, MACD, wala pang sign of reversal. Yung net foreign may pumasok, 22.48 million. Ano lang to guys, position lang din to, si AGI. So, buy ka lang dito sa 7 pesos, near 7 pesos. Kapag nag-close below 6.9, sell mo na. Ayan. Position lang to si AGI. Next natin, DNL. So, may nag-request nito, DNL. Ayan. So, DNL, ayan, pagkatapos nung nung anunsyo ng dividend ba dito? So, tumaas to 52. Net profit may pumasok 93,776. So, ayan. So, MACD wala pa sign of reversal. So, ayan. Dito tayo sa chart. Ayan. So, ang tinitingnan ko kasi dito guys, baka mamauntog dito sa 5.5 5.5. Check nyo lang muna to guys kung gusto mo bumili. Tingnan mo yung volume. Kasi possible minor resistance kasi nito 5.5 Nagko-consolidation siya dito sa 5.5 baka mauntog. Ingat lang kayo dito muna. So, kung nakikita mo, possible mag-close above 5.5, buy ka. Ngayon, kapag hindi, huwag ka muna mag-buy. Abang ka muna lang dito sa baka mag-bounce ulit dito sa bumalik sa 5.30. Ayan, dyan mo mga buy. Kasi baka mamaya mauntog dito sa 5.5. Kaya ngayon, kapag mag-close 5.5, possible itong 5.65. Yun lang abang. Kung gusto mo mag-manage ng risk, 5% lang pasok mo lang dito ng buying power. Kasi busog na busog kasi ako guys, pasensya na. Ayan. Manage mo lang yung risk, 5% mo lang. Ang buy mo lang dito guys. Kapag nababasag yung 5.5, tapos tingin mo, EOD na lang, mas magandang buy nito sa EOD. Ngayon, sa tingin mo, opening pa lang, malaki na ang volume, sabayan mo. Pero kapag alam mong hindi malaki ang volume, hold ka lang muna, abang-abang ka lang. Next natin, SCC. So ito, mining. So umakyat na rin to, mining. So mining, ayan. So overbought na rin to guys, pero tingnan natin, MACD, RS, MACD nito, sign of reversal na rin. So sign of buy. Ito, sa, ito maganda to, kay Gusto ko sana pasukan to nung nakaraan pa nung nakaraang linggo. Kasi ang gusto ko kasi dito guys, yung consolidation niya dito sa part na to. Yan ang maganda niyan. Tapos ilan ang bottom niya? Isa, dalawa, tatlo ang bottom niya, Pang-apat to. So matibay yung bottom, So dito guys, actually mahirap na habulin to kapag hindi mo nasakyan dito sa 10.12. Ayan.
So, ang pinakamagandang ano nito, just in case, magandang pasok nito, buy ka lang ng mga 5%, tapos kapag nag-close above 11% at may volume, tulad nito, may volume, add ka lang ulit another 5% ng buying power mo. Close above 11 pesos na to o 11.03. Ayan. So, ito So, kung sakali, kung open yung bumaba, abang ka lang muna dito sa 10.5. Mga 10.5 na yan. So, ayan guys, no? Yun ang mga style mo na. Mabagal to guys, ha? Dating blue chip kasi to si, ano, si Mirara, no? Dating blue chip to. Ito yung pinalitan ni, ano, ni Emperador. Next natin, M-Wide. Alam ko tapos na tayo dito sa M-Wide. Check na natin to. Parang natapos ko na to M-Wide na to. Hindi pa siguro DMC yata yun na ako. So, nagalaw kasi yung ano ko guys, no? So, 53. So, anyway, discuss pa rin natin to sakaling na ano. Ayan. So, wala pang sign of reversal. Dami ko palang guhit dito kayo, no? Ayan. Nakakalit ito. Tanggalin ko muna to guys, para huwag kayo malito. Hindi, 9 point ano to, ano yun eh, resistant yun eh. Ulitin ko ulit guys ha. M-wide. Yan. Nagdagdag ako bakit parang ang dami nun eh. Ayan guys, sa M-wide, position lang din to guys, no? Position lang to sa M-wide guys. So, alam naman natin yung mga project nito maganda. So, position lang to. So, ito nga, gap up kasi to. So, kung kaya mo makasalo dito sa malapit sa 7 pesos, dito ka na lang bumili malapit sa 7 pesos. Kasi ito, laki din na to. Position lang to kasi mas maganda kung mas malapit nga sa 6.77 pero 7 pesos pwede na. Mabagal lang ang kilos nito guys ha, kay M-wide. So ayan, position lang to, siguro mga abutin pa mga possible lang to mga ilang araw, mga 4 days, 5 days, maximum mga next week, next week no. So ayan. So ito ganito kapag tinitingnan kung ganitong stock, position lang. So ang kaya mo patulugin yung pera mo ng mga 5 days, ayan, antay ka. Ngayon, kapag nabasag tong 6.77, sell mo na. Ayan. So more on position lang. Kasi na position guys, less yung ano mo, less yung cut loss mo, mas malaki yung ano gain mo. Yun ang ano pagdating sa buy in sa position ka lang, less lang yung cut loss mo. Maliit yung percentage. Kaysa naman sa mga nakaakyat na stock, mas malaki yung kakainin sa'yo. So, MPI, na-discuss ko na to mga ilang araw, ilang beses na. So, overbought talaga to. Tsaka MAC dito. Ayan. So, hold lang guys, no, sa may mga meron nito. Ayan. So, hold lang. Ang next buy mo nito kapag close above 4.2. Guys, kung yung may mga meron. Ngayon, kung gusto nyo bumili, hintayin nyo yung parang ganitong buntot, yung nag-low ng 3.95, yan, bili ka dyan sa low 3.95. Pero pag ganito, abangan mo na lang sa 4.20. 4.20. Up trend naman to, kaso nga lang talaga, ako, blue chip kasi to, mabagal din kilos nito guys, no? Ito, na-discuss ko dito, breakout, oh. Yan, no? Ang tindi nga ng breakout nito, ang gap up agad, eh. So, meron ka ng 13.2. So, sa channel ko guys, napaka-importante yung Sabado-Linggo na mga upload ko. Kasi, dinidiscuss ko yung mga possible na umakyat by next week. So, by Monday. So, ang isa pa, yung mga insight ko, kung minsan sinasabayan ko na may mga breakout, yun kung mga dapat sasabayan mo. Naghahanap din kasi ako madalas ako naghahanap ng mga breakout na possibility. May mga possible na mag-breakout. So, iniintay ko lang sa mga breakout yung may mga volume para maganda sabayan. So, ayan guys, no? So, hold mo lang yung MPI. Next natin si IDC. Ayan, IDC. So, IDC guys, ito, request din to guys, IDC.
So actually ayaw ko na rin talaga ito i-discuss to si IDC kasi nga ito ka guys, kung wala naman magandang catalyst talaga, iwasan mo to. Hangga't maaari iwasan nyo na lang to si IDC. May marami naman magandang stock. Kaya kung hindi nyo maiwasan, gusto nyo talaga dito, ang buy mo lang talaga dito sa malapit sa mga 2.2 para may profit ka pa. Kasi baka mamaya mauntog dito sa 0.5 na to, ito yung 0.5 no? Baka mamaya hindi na mabasag tong 0.5 na to kasi possible to resistant to na bali sa favorite retracement 0.5 na to na 2.47. Ayan. So, kung hangga't maaari, iwasan mo na lang to. No? Ngayon, kung naipit ka dyan, medyo mahirap i-cut loss to. Kung dyan ka, kailangan mag-average ka, hintayin mo 2.08. Kaso nga lang, kaya nga dapat kapag yung mga naipit guys, kapag alam mo naiipit na, nakaka-cut loss ka, makiipit ka, ika-cut loss mo na agad. Mag-trade kayo na may plano kayo, paano kayo aalis. Lalo nga pag ganito, biglang bumuhos, tapos buhos pa ulit. Ito bounce to. So ito bounce play lang to guys ha, possible lang to. Mga maximum kasi ng mga bounce play hanggang mga 2.63 ito. Atong 0.382. Yan at 2.63. 2.63 yan bounce. Yan ang mga possible. Kaya kung sakaling gusto mo mag-cut loss na, abangan mo na lang dito sa 2.63. Baka mamaya mag-mobilize to. Sabi natin ha, ito 2.38 hanggang 2.63. Ayan, 10%. No? Ayan guys. Next natin, tapos natin IDC, nasan yun? Tapos na yung IDC, AGI, tapos na DNL, SCCMY, tapos na yan. Si Mac, ayan si Mac. Dito tayo kay Mac. So Macro Asia, request to guys, no? So bumalik ulit to. Si Mac, no? So ang position lang to guys si Mac ah. Kaya hindi natin ito kaya nabigla ako dito no, bumalik to kasi nga ito kita mo to yung low nito 4.22 tapos ito nag-open ng 4.22. So gumawa siya ng panibagong support na tong 4.22 no. So ayan. So just in case kapag malapit sa 4.22 buy ka. Ngayon kapag nakita mo mag-close below 4.22 sell mo na agad kasi possible tong balikan tong 4 pesos o 3.92. Kasi ano nga lang to eh. So parang bounce lang kasi tuloy-tuloy yung bagsak niya oh. No, ito oh, nagkaroon siya ng bagsak dito. Part na to, yung dito dapat dito pa lang sa level na to nakapag-cut loss ka na dito sa level na yan no. Yan oh. Kung sakali may average ka dito sa above 4.67, nung nakita mo na basag to, ay yung cut loss ka na kaagad dapat. Cut loss ka na kaagad. Yan kasi yung pangitaan na dapat kailangan mo i-cut loss kaagad. Ngayon kapag gusto mo bumili nito, dapat hintayin mo lang dito sa mga 4.22 or malapit. Kapag nag-close below 4.22, sell mo na agad. So request yan sa Mac. Request yung Mac na yan. At ito, next PX tayo. Yan, dalawa na lang. Tapos na natin yung SPC na yan eh. So check ko lang ulit. Baka mamaya, ito yung PX na ito guys. Grabe ang foreign dito. Kay PX na to. Panay-panay pasok. Kay Renz. Hello Renz, kamusta ka dyan? Okay lang. Sana tuloy-tuloy yung kita mo Rex. Renz. 50, ano to? MACD ito, sign of reversal na rin. Sign of buy na rin sa MACD. RSI nito 73. Net foreign 1.27. Ayan. Ganda ng ano. Grabe, ganda nito. So, ganda ng breakout to. May volume. So, just in case kung gusto mo bumili, close above 4.77 na lang. Guys, no, 4.77. Kasi ang next mo nito is 5.10. Loading ako. Ayan, 5.10 ang next mo nito. Ayan, 5.10 ang next. No. So, dapat maganda. Ang bili mo nito, close above 4.77 lang. Kung wala kang average, sa example, wala kang average dito, yun na lang abay mo, above 4.7. Ngayon, kapag may average ka, so dapat nga, mga nasakyan mo to, yung breakout dito, sa 4.30. Yan ang breakout. So, ano ba, 52-week high nito? Malayo pa, 48. 4.76. Ano ba to? Ito pa lang 52-week high nito eh. Yan. So 4.77 ka na lang bumili. So kung wala kang average.
Kasi mahirap kung may average ka dito sa baba, dapat dito, example may average ka dito sa baba, additional add ka ulit pag nung na-break tong 4.3. Ayan guys, no? Next tayo. So, EW, bangko. So, EW to guys ha, sa bank. Medyo mabagal din ng kilos nito. So, foreign may pumasok 26,000, MACD, bully, sign of buy na rin, yan no, sign of buy, naka-reverse na. MACD, RSI nito 69. So, bangko to guys. So, ano na to, just in case kung gusto mo bumili dito, mas hintayin mo na lang muna, solid candle din naman kasi to eh. Ayun no. Ganda ng tuloy-tuloy yung pagka-high niya, 9.20 yung close niya, pinush talaga oh. No? So, alam naman natin, magiging leading talaga yung bank sa pag nawala na yung COVID. So, ayan guys, matagal to guys ha, medyo mabagal ang kilos dito. So, mas maganda kung sakaling i-retest ulit itong 8.9 o 8.92, diyan ka na lang bumili. Tapos, sell mo kapag nag-close below 8.63. Ayan. Close below 8.63 sell yan guys, no? So, ayan. So, ilan na ba tinaas nito? 8.63. Ang gandaan. Medyo mataas na, no? So, mas maganda siguro dito sa level na to, 8.9. 8.9 guys. Ayan, no? So, mga 3%, 3.35%. Ayan. So, just in case gusto mo bumili ng bangko. So, kapag nag-close below 8.9, sell mo na. So, possible kasi i-retest yung 8.63. So, ang buy power mo dyan, mga 5% lang. 5% lang. Kapag nabasag itong itong 10 pesos, kasi, yan, 9.20, nabasag 10 pesos na yan. So, may 8.8% ka. Mataas-taas pa. No? So, 5% lang muna ng buying power mo para na ma-manage mo yung risk mo. Next natin, si RLC. RLC. Ayan. So, RLC, ayan, Robinson to guys ha. So, buy signal pa rin to si Robinson. So, mabagal din to guys ha. Position lang to guys. Position lang lagi to si RLC. So, buy signal pa rin yan. So, napakalapit lang naman sa support niya, no? So, 4.97%. So, ano to guys ha? Position lang din to. Si RLC. Buy signal. Si SPC. Check natin yung SPC. Baka mamaya hindi ko na-discuss to. Or na-modified ko to kanina. So, ito yata yung na-modified ko. Ayun. Kaya nga, ayun nga. So, ayan guys. I hope guys may na-share ako sa inyong idea ngayon. So, huwag niyong kalimutan guys, i-share din to sa mga friends nyo. Sa mga bago lang din. So, manage nyo lang lagi yung risk nyo guys. Kapag hindi kayo sure, 5% lang muna ng buying power nyo, saka kayo, kapag nabasag ulit yung resistance, additional 5% ulit kayo. Manage nyo lang lagi yung risk nyo. Tapos kapag yung mga cut loss level natin na hit, cut loss nyo na agad. So, ayan guys. Good luck sa trade.